Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved ko, Preacher Brother Eugene Linisin. At tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po'y patuloy na patnubayan, gabayan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya sa pangunang dalangin ng taong nilangisan. Aming minamahal ginagalang na Pastor Evangelista Wilder Meda and the Papa of God. Minsan pa kami nagpupunta kapasalamat sa bawat yugto na aming balaga pinagparating ng isan sa iyong patuloy na pagkilo sa aming kalakitaan, patuloy ka na sa aming satutuin, O Diyos. Subalit bago po yan, minsan pa kami buong pagpapakumbaba. Himingin ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansan sa banal na kalooban, patawan mo bawa sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahagi ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan spiritual para siyempre kabanaan ng maintindihan na aming mga iniibig ng mga baguhan, mga bisita, madatihan. Ito aming samot palangin, maging sa aming viewers, ito aming samot palangin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus at aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damos of hinders at dancer na believe cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Pastor Kristo at unagit sa lahat ang nagpapabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Pastor Kristo na pinagbubukal ng mga biyaya. And we give the more honor and respect to our dearly beloved honorable parents in the Lord. And we always treasure, remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Almeida, the end-time problem of God. Beloved honorable San Pastor Linus Almeida, greetings and respect to all the beloved children of the Almeida family here in the Philippines, as well as in US and in Canada. At sa lahat ng ating mga iniibig na mga kapamanggawa, mga kabatiran, sa lahat ng ating mga iniibig na mga bisita na dito ngayon, bagay sa ating beloved viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody praise the Lord. Beloved sons of God, we are in dangerous times. As true children of God, the best thing that we can do, we must be faithful and careful always in serving the Lord, so that we do not fall from the hands of our loving God. For the Bible says, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa makapangyarihang kamay ng Diyos na buhay. Kaya lahat po tayo ay kinakailangang maging matapat, maging maingat, sapagkat tayo po'y nasa huling panahon na mga inibig ko at mapanganib na panahon. Kaya sabi po dito sa Hebrews chapter 10 verse 31, kanilaman po. The book of Hebrews chapter 10 verse 31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. God bless you po. Dito po sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 31. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, and God bless His word. Blessed sons of God, this is a reminder, a warning to all Christians, to all children of God, that we should be very careful in serving our loving God. In fact, our dearly beloved, honorable parents of the Lord, the beloved children of the family, always reminding each and every one of us that we should be very careful in serving the Lord without any mental reservation, but rather with open heart. Maging maingat po tayo. Maging makabuluhan ang ating pagkalingkod. Serve the Lord with fear and trembling, mga inibig ko. Some Christians fell out into the hands of God because they didn't follow the will of the Lord. Ano kanilang sinusunod? Ang kanila pong mga sarili. Hindi sila sumusunod sa lahat ng kautusan ng mahal na Panginoon. Sa kabanalan, kung mahaba man ang mga damit, malaki naman ang slit, mapiting, may inibig ko. Kailangan maayos po ang ating
pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maging sa pagbibigay, maging matapat po tayo. At sa ating pagdalo, lalo na mga inibig ko, hindi pinag-uusapan kung bumagyo o bumahama sa ating lugar, mga inibig ko, titila din yung ulan, maging yung baha ay huhuparin, mga inibig ko. Ang mahalaga ay tayo po'y nagpapatuloy, sumunod sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. Alam pagsabing po sa Lord, lagi tayong dumadalo, mga inibig ko, lagi tayong nagpupuri, nag-aayuno, lalo pat ating namamalas ang nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko, sa 1 Peter chapter 5, verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Kayo ngayon maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat ang inyong kalaban na diablo, naggaya ng iyong umungal ay gumagala na humahanap ng masisilan niya. At ang diablo, may inibig ko, ay gumagawa ng paraan ng gugulo sa mga anak ng Diyos. Gagawin niya lahat ng pamaraan niya upang ang mga anak ng Diyos ay makuha niya sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo binigyan ng discerning spirit ng ating malapanoon. Itinuro sa atin yan ng ating mga magulang sa ating malapanoon. Ang mga Bible study at the beloved Pastor Evangelist Almeida, San Pastor Linsan Almeida, the beloved children, may inibig ko, ito po yung ating panghawakan. Sapagkat alam na natin, pag ang diablo ay nanggugulo, mga inibig ko, gagawin niya lahat ng paraan. Lahat gagawin niya, mga inibig ko, upang tayo po ay mahulog sa makapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. But if we follow and obey the commandments of our dearest Jesus, the mighty hand of God will always hold to each and every one of us. For the Bible says in Psalms 139 verse 10, ano po sabi po rito? The book of Psalm 139 verse 10. Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. God bless you po. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 139, ang talatay 10. Doon may papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. What a great love bestowed by our loving God. Who are we? We are just a filthy rags from the side of our loving God. Tayo po isang maruming basahan lamang sa harapan ng ating malapanoon. Subalit, sabi niya, papatnubayan ako ng iyong kamay at ang iyong kanang kamay ay laging nakahawak sa akin. He will not allow that some bad things will happen to us because His mighty hand shall hold us, laging nakahawak sa atin. Last Sunday, nung nakauwi na po, kami nung madaling araw na ng Monday kami nakauwi. Habang binabaybay po namin yung expressway, labas na kami ng exit ng toll gate, may inibig ko. Paakit po yan, so kailangan bibilis ka. Ay tumatakbo ko, sa maximum naman, 100 lang naman ang takbo ko, may inibig. Pero pag malapit na may ibababa akong dalawang kapatiran natin dyan sa Cloverleaf, may inibig ko sa may tapat ng Mimor dyan sa may Cloverleaf yan, mga inibig ko ay nag-reduce na ako ng speed from 90 to 80. But out from nowhere, mga inibig ko, sa bilis na namin takbo na yung bagamat 80, 90 na lang yan, mga inibig ko, ay merong isang ali na biglang tumawid doon sa expressway, mga inibig ko. Meron namang overpass doon na dapat nilang tawiran. Isipin niyo, just in a split and a second, may inibig ko, kung dito to ang ating Diyos na humahawak sa bawat sa atin, nandun lagi kanyang patnubay, gabay, may inibig ko. Sabay-sabay kami napahallelujah, praise the Lord, may inibig ko. Mabuti na lamang. Ganun lang. Para mahagip ko yung alin na yon, may inibig ko. Mabuti ka walang sa kabilang lane, walang sumusunod na mabilis. May inibig ko, kung nagkataon, mapapahamak yung alin na yon. At ako'y iningatan, kami iningatan ng ating malapanoon, patunay lamang ang kami ng Diyos ay lagi nasa sa atin pag tayo po'y magtitiwala at lalakad ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may inibig ko, ang makapangyarihan ng Diyos ay natin lagay sa atin kung tayo po'y susunod. Subalit kung hindi naman tayo susunod, mga inibig ko, kailanman walang kamay ng Diyos na hahawak sa bawat sa atin. Pero pag tayo po'y matalimahin na anak ng Diyos, may inibig ko, because in His mighty hand, power and strength to all that will serve Him. Ano po sabi sa 1 Chronicles chapter 29, verse 12?
Ito ang mangyayari sa atin pag tayo po'y matalimahin anak ng Diyos, mga inibig ko. Unang Kronika, Kabanatang 29:12. First book of the Chronicles, chapter 29, verse 12. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all, and in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. God bless you po. Unang mga taga-Kronika, Kapitulo 29, versikulo 12. Ang mga kayamanan at kahindian ng karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ay nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at papakalakas sa lahat. Purihin natin pinakamahal. Palakpakan mo natin dagalan sa buhay. Yung buhay na palakpak para sa ating pinakamahal panahon, ang lahat magsabing, praise the Lord! So it is very clear, beloved sons of God, all riches, honor, fame, power, everything that you can see in this world belongs to our loving God. Pag tayo po'y matapat at matalimahin na anak ng ating pinakamamahal na panahon, ito ang ating makakamtan, hindi tayo mahulog sa makapangyarihang kamay ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan without any mental reservation but rather with open heart. Now the question is, there are three reasons why some Christians fell out into the hands of our loving God. Ang sabi po dito, not a novice. Pangalawa, lack of knowledge to the Word of God. And number 3 is he that trusted in his riches. Atin pong pakibasa na lang sa English po ito. 1 Timothy chapter 3 verse 6, and Hosea chapter 4 verse 6, and Proverbs chapter 11 verse 28. Ano lamang po? First book of Timothy, chapter 3, verse 6. Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Book of the prophet Hosea, chapter 4, verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. The book of Proverbs, chapter 11, verse 28. He that trusteth in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. Purihin po ang ating pinakamahal na panahon. Praise the Lord. So ito po ang mga tatlong bagay na kung saan, kung bakit ang ilang Kristiyano po ay nangahulog sa makapangyarihang kamay ng Diyos, not a novice. No? Hindi po baguhan. Baka siya ay mahulog sa kapahamakan ng dyablo. Oh? Kaya nga, ang ating dearly beloved, honorable parents and all the beloved children, ay hindi po basta-basta nagbibigay po ng office sa mga baguhan. Kung mabigyan man ng baguhan, nadidiscern nila na ito po ay mananatiling mapagkumbabang anak ng Diyos, mga inibig ko. Kaya, hindi basta binibigay. Meaning to say, we don't just give any office to the newcomer so that pride cannot enter. For pride goeth before destruction. Kasi pag pumasok ang pagpapalalo, ang pride, mga inibig ko, ang pagsunod po yan ay pagbulusok, mga inibig ko. Pangalawa, yung lack of knowledge to the Word of God. Kaya napakahalaga po ng ating pong pakikinig ng sumangalang salita ng Diyos na dito hindi nagkulang sa atin ang ating dearly beloved, honorable parents, dearly beloved children, na tayo po'y laging sinasabihan, pinangangaralan, na laging basahin ang ating banal na kasulatan. We have to meditate the Word of God day and night, sapagkat dito po tayo ay nagkakaroon ng kalamang katalinuhan habang binabasa natin ang banal na salita ng Diyos, nadadagdagan yung ating kalaman na nagmumula sa ating pinakamamahal na panahon. Kaya sabi ng Biblia, ang aking bansa ay nangawasak, nangasira sa kakulangan ng kaalaman. Kaya makapakahalaga, may inibig ko na lagi natin babasahin ang ating mga Holy Bible. Kaya kailangan naman anak ng Diyos, meron po tayong mga Holy Bible. At ang ating banal na kasulatan, na lagi natin sinasabi, hindi lamang sa ating pananambahan ating binabasa,
ito po ay lagi nating babasahin araw-araw. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Ang pangatlong bagay, mga inibig ko, siyang nagtitiwala, sabi mo ng banal na kasulatan, mga inibig, na sabi dito, siyang tumitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal, ngunit ang matuwid ay namumukadkad na parang sariwang dahon. Hindi po masama ang kayamanan, mga inibig ko. Pero kinakailangan yung ating pag-ibig lagi sa mga panahon ay ang mangunguna mga inibig ko, hindi ang pag-ibig sa salapi. Nasabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko, na sa lahat ng mga umiibig, sabi niya, for what shall a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Makamtan mo ang lahat ng kayamanan, kapangyarihan, katanyagan sa mundong ito, kung mawala naman ang kaluluwa mo, ay mapapasamak. Baliwala, mga inibig ko. Kaya kailangan na tayo po manatiling mapagkumbaba, mga inibig ko, ang ating kayamanan, gamitin natin ito para sa pagmamalakayan ng maraming kaluluwa, lalo pat ating namamalas ang nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pag-iingat ng Diyos ay lagi nasa sa atin, sa tuwing na, huwag natin kakalimutan. Almost 25 years ago na, magsi-silver anniversary na po tayo. This coming October sa ating pong Peace Mission sa Talipo, Sulu. Silver na, parang napakalis ng panahon, mga inibig ko. Kaya pagkaisahan po natin ito, mga inibig ko, yung ating pong mga nakatagong mga kayamanan, sapagat anytime, ang Diyos ay babalik. Rapture will take place any moment. Gamitin po natin yan para sa kamalakayan ng maraming kaluluwa, mga inibig ko, at dyan malulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. At habang binibigay mo yan, lalo ka naman pagyayamanin ng ating dakilang Diyos sa buhay. Everybody praise the Lord! So yun po yung mga tatlong bagay, mga inibig ko, hindi baguhan, kung yung lack of knowledge of the Word of God at yung mga nagtitiwala sa kanyang kayamanan. Ngayon, ano ay pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat natin gawin upang hindi po tayo mahulog sa makapangyarihang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ano po sabi po dito sa Psalms chapter 37, verses 30, 31, and 33? Kaya nilaman po. In the book of Psalm, chapter 37, verse 30, the mouth of the righteous speaketh wisdom, and his tongue talketh of judgment. 31, the law of his God is in his heart. None of his steps shall slide. 33, the Lord will not leave him in his hand, nor condemn him when he is judged. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 37, ang talatay 30, 31 at 33. Ang bibig ng matuwid ay mangungusap ng karunungan, at ang kanyang dila ay nagsasalita ng kahatulan. Ang kautusan ng kanyang Diyos ay nasa kanyang puso. Walang madudula sa kanyang mga hakbang. 33, hindi siya iiwan ng Panginoon sa kanyang kamay, ni parurusahan man siya pagka siya'y nahatulan. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal. Praise the Lord! Ang mga bibig ng matuwid, sabi ng banal na kasulatan, may inibig ko, ay nangungusap ng karunungan. Dati-rati, aminin mo na sa hindi, sa totoo, mga inibig ko, ang lumalabas sa ating mga bibig ay mga walang kabuluhan na pananalita, at ang makakarinig ay maaring mainis pa sa iyo. Subalit ang ating makilala, ang ating pinakamamahal na panahon na mapakinggan natin ang pangangaral ng propeta ng Diyos, preaching the word of God with power and anointing. Lahat tayo na tumalima, sumunod, mga inibig ko, ang lumalabas na sa ating mga bibig ngayon ay puro para lamang sa kalwalatian ng ating pinakamamahal na panahon. Wala na yung mga mahalin na salita, mga inibig ko. Hindi na natin ginagamit yan sapagkat yan po yung masama, mga inibig ko. Kaya nga, napakaparad natin, mga inibig ko, na merong tutong pastor ng ating mga kaluluwa na nagturo sa atin upang ang ating mga bibig ay magamit natin para mawin pa natin ang maraming kaluluwa na may lapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. That is why if we walk uprightly and do all His commandments from the heart, we will never fall from the hands of our loving God. Serve the Lord with fear and trembling. Fight the good fight of faith, minibig ko. So whatever problems, trials, persecution that we encounter, minibig ko, magpapatuloy lang pumputa sa paglingkod sa ating malapon sapagkat kailanman ang ating pinakamamalapan noon na siya nagsabi, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi ko kayo kailanman iwanan. Hindi ko kayo kailanman papabayaan, mga minibig ko.
At yan po yung nangyari sa bawat sa atin. Hindi tayo kailanman pinabayaan natin mga Panginoon, mga inibig ko. Kaya panghawakan po natin ang banal na salita ng ating pinakamamalapanon. At upang hindi po tayo mahulog sa makapangyarihang kamay ng Diyos mo na buhay. Sapagkat pag tayo nahulog, nag-aantay ang kamay ng kaaway. Hindi dito pinag-uusapan na tayo bimilang na ng maraming dekadang panahon. Ang kailangan natin dito ay yung pong ating pag-iingat, pagiging faithful natin sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko, ang sabi ng huling talata sa John 10:27-28, kayo lamang po, at maganda ng mga wit manunugtog. Gospel according to John chapter 10, verses 27 and 28. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Juan Kapitulo 10, versikulo 27 at 28. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila gawin ng sinuman sa aking kamay. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang pangako ng Diyos sa lahat ng dumirinig ng kanyang tinig at sinasagawaan lahat ng kahatulan ng ating mahal na Panginoon. Ano ang pangako niya? Na tayo po'y bibigyan ng eternal life, mga inibig ko, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. And praise God. Ang sabi ng Biblia, hindi ka kailanman pwedeng kuhanin ng sinuman, maging ang diablong si Satanas, ay hindi ka pwedeng kuhanin sa makapangyarihang kamay ng ating pinakamamahal na sapagkat nandyan lagi ang ating dakilang Diyos na nag-iingat sa bawat sa atin pag tayo po'y lagi lamang matalimahin at sinusunod ng katuwid-tuwiran ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wag po tayong padaya sa kaaway ng Diyos, mga inibig ko. Ang kaaway 24/7, mga inibig ko, na umiikot, handang Manila, mga inibig ko, guguluhin niya ang mga anak ng Diyos, mga inibig ko. Wala naman siya ibang pupuntahan kung dito lang sa Jesus Crusade, sa bagay dito ang buong katotohanan, mga inibig ko. Kaya panghawakan po natin ang banal na salita ng Diyos at bigyan tayo ng discerning spirit upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga bagay na iyan, mga inibig ko. So no one can overcome and destroy us, even the devil himself, from the mighty hand of our loving God, mga inibig ko. If we always hear His voice and obey all His commandments, plus yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, it is a fearful thing, isang nakakatakot, nakakilabot na bagay ang mahulog sa kami ng Diyos sa buhay. Kaya tayo po na tayo tumayo, mga inibig ko. We are inviting all the beloved visitors, aming inanyahan ng mga baguhan, dito po kayo sa harapan. Tanggapin niyo po ng formal ang ating malaman, maging sa ating beloved webcast viewers. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon po araw ng kaligtasan. Ngayon po araw ng pangtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo po tumayo lahat at ating pong awitan ang ating dakilang sa buhay, awitin po natin ang hawakan mo ako. Amen. Praise God. At habang binibigay po ito sa Blood Co-Preacher, Mark Joey. Ang sabi ko, maglilingkod. Amen. Praise the Lord. Habang tayo'y mawit sa ating altar call song, inaanyayan po natin ang lahat po ng mga baguhan. Ngayon po, ang gabi ng kaligtasan para po sa inyong mga kaluluwa. Ngayon ating live webcast viewers. Amen. Praise the Lord. Sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y lalumi. Yes, amen. Hallelujah. Magtiwala sa sarili. Sa iyong mga kamay, ako'y ay nawala.
kami pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Oh, purihin ka, O Diyos. Sabi ko, sa'yo lang asa, tiwala ko'y iyong iyo. Ang sabi ko, hindi iwan, dinalayo sa tungkol ko sa'yo. Pag-ibig ko'y landas mo. Magtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay. Ako ay nawala sa'yo. At huwag ilayo sa kapilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. At huwag ilalayo sa kapilang pag-ibig mo. Ako'y muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y at huwag ilalayo sa kapilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. At huwag ilalayo sa kapilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Yan ay sa puso natin sa huling panahon. Hawakan tayo ng ating mahal na Panginoon. Huwag malaglag sa kanyang banal na kamay. Sa ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, pinagpala kayo sa lahat ng pinagpala dahil ang Diyos ang tumawag sa inyo sa mga oras na ito para na rin sa kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya sa nag-iisang Diyos. Ang Diyos na nahayag sa laman, namatay sa krus ng Kalbaryo, nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi sa kasalanan. Ito'y taos-puso na pagsisisihan mo ang kasalanan mo, hindi mo na babalikan ang makasalanang pamumuhay.
doon ka patatawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang pangatlo, upang lubos kang mapatawad, bautismo sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus ay kapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat ay ang bautismo ng banal na Espiritu. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang magsasagawa niyan kung ikaw ay tapat at sincero, nararamdaman mo sa sayo ang banal na Espiritu. Ito'y dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, isuko niyo na ang buhay niyo sa ating mahal na Panginoon. Itaas niyo ang inyong dalawang kamay bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sumunod kayo sa panalangin ito. Mula sa inyong mga puso, lalabas sa labi. Sabihin niyo po, pinakamamahal na Panginoong Jesus, narito po ako, buong puso, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako at linisin na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Buong puso, nagpapakumbaba, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo akong tunay na anak, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Kami po ang manalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, end-time prophet, nagpapasalamat kami, dakilang Ama, sa tuwing banal na gawain, nagliligtas ka na maraming kaluluwa ang aming live webcast viewers. Maraming salamat, dakilang Ama. Mahal na Panginoon, narito, pakinggan mo ang kanilang mga dalangin. Lubos mo silang patawarin, mahal na Panginoon, gawing tunay na anak, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Amen and amen. Praise the Lord. Pakibaba na lang po ang mga kamay. Dalawa na po yung naisagawa. Naganap na lubos na pananampalataya, nakapagsisi na kayo. Pangatlo po, huwag po kayo lumisan na hindi nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. At dito po, ito po ang simula ng tapat na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi tayo malaglag sa kamay ng Diyos. Hahawakan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ang lahat ng iyong mga dalangin, pakikinggan na ng Diyos. Pagagalingin ka, bibiglang kapayapaan, babaguhin ka, tagapagmana ka pa ng buhay na wala hanggan at idaragdag na lang ang lahat mga pangangailangan mo. Amen and amen. God bless you po sa ating minamahal na mga baguhan. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at tuloy-tuloy na po tayo sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick, mga minamahal ko. Aking ibigay po ang buong pagkataon sa beloved ordained preacher, Louis Angeles. Amen. Amen. God bless you po sa ating beloved ko, Preacher, Brother Joey. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa lahat ng ating pangailangan. Taas po natin ang ating kaliwang kamay. Sport of contact, alalahanin natin ang ating Diyos ay handang tumugon sa ating mga panalangin at ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Anuman taglay yung makaramdaman, problema at kahirapan, palayasin natin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating pinakamahal na Jesucristo. Sabay-sabay muna tayong manalangin ng pagsisisi. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpalam ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, Diyos na banayad sa pagkagalit, sa gana sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Wildy Almeida, end-time prophet, Lord God, na ito yung mga nakasama na yung baguhang tumanggap sa iyo, nagpapakumbabang lubos, kabagan mo kami patawarin sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, mga pagkakamali, pagkakasala, lubos-labis kami nagsisilog,
Dalangin namin, ihanda mo kami sa dakilang pagbabalik. At bago sa aming mga personal na pangailangan, patuloy po namin sinasama inangkin, pinasamrat ang lubos mahabang buhay at katatagan, malapay ang kalusugan, kalubos ng mga beloved children ng aming beloved parents in the Lord, malapay noon, pangunahin ba ng iglesia ang inatang mo sa mga balikat, mahal na Panginoon, at ipahalbar sa ditibus mo sa ganang pagpapala sa the beloved whole Almeida family, malapay maging pangailan ba ng iglesia, ikaw po magpubay sa malang kaparaan at patuloy pong gamitin ministeryong ito sa maraming pangkalunggan mo sa to ng biyaya at abutin mo aming pangailangan. Pauwiin po bawat isa may galak at ugulan sa panalangin sa pangalan ng Jesus. Banggitin makaramdaman, demons of incurable sickness and diseases, demons of leprosy, TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, demons of paralysis, blindness, cancer, viruses, as out from us, complete healing and deliverance at now in the name of Jesus. Demons of evil thoughts, carnality, materialism, dismay, problem, wise, and clutches of the devil, cast out, be bound into hell, and be there forever, complete healing and deliver us right now in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Dapat po tayo tumayo, taas ang ating mga kamay, at bilang pananampalataya, tayo po ay tatalon at sasabihin natin ang 3 beses na Hallelujah! Praise the Lord! Para masamang espiritong pinalayas natin kailanman ay hindi na babalik pa sa atin. Taas ang kamay, sabihin natin, Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, O Lord God, for the holy presence, for the glorious gospel, for the forgiveness of our sins, complete healing, the salvation, assurance of eternal life, for then is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Sabihin natin, thank you so much, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord.